Treasure Hunting Weekend mga ka-TH, ito isang old video ko. 2018 nang ito'y na-shoot. At ilan ng portion nito ay medyo familiar sa inyo kasi ito'y karugtong ng dalawang video na pinalabas ko noong 2019. 2018 ito nang ma-shoot, 2019 ko nang i-upload. Okay, ang ating kwento ngayon ay tungkol sa mga treasures na itinago ng Hapon sa mga dagat. Ito'y submerged treasure. Kapag high tide, hindi nyo makikita ito. At kapag low tide, lilitaw ito at magtaka kayo bakit parang mga lamesa. Parang mga lamesa na pagkainan. Malapad ang ibabaw nito at hindi nilulumot ang ibabaw. Kasi yan ay purong semento. Ang mga gilid nga lang yan ay meron ng mga talaba. Kasi nasa dagat ang gilid. Kaya akala mo ay bato. Pero ang magtataka ka bakit kwadrado ito, rectangular at flat na flat yung ibabaw. Yan, kapag may nakita kayong ganyan sa tabing dagat, sigurado yan. Hindi lang ito, meron pa ako sa isang isla din dito. Ganyan din sa mababaw na tabing dagat. Naglagay sila ng parang square na bato. Bato tingnan, nilulumot ang gilid, pero ang ibabaw ganun din. Makinis at semento, kaya hindi nilulumot. At minsan inuupuan yan ng mga mangingisda kapag low tide. Yung mga kumukuha ng seashells, diyan nila binabasag yung seashells sa mga ganyan. Akala nila ay natural rock na flat, kaya ginawa nilang tadtaran. Pero yun pala ay isang treasure box na konkreto na may laman sa loob nito. Nung madaanan yon, sadyang pinuntahan ng mga Amerikano na nakayate at biniyak nila, dinurog, kinuha ang laman nito. Yan ay nandun sa isla ng Cagdianao yun. Parte pa rin yun ng Surigao del Norte. Ito yung ating kwento ngayon. Yan, yung bato ay pinatong lang yan sa parang semento. And sa unahan yan ay parang may mga lamesa na flat ang ibabaw. Ito yung huling treasure site ko mga ka-TH na hindi ko pa binalikan kasi napakahirap nito. Ito yung nakikita nyo lang kasi low tide ngayon. Pero kapag high tide ay wala tayong makikita dyan. Kundi ito lang itong matulis dyan. Yang pinatungan dyan, ito, kung nakita nyo puti, kasi hindi yan bato. Hindi yan limestone, yan ay simento. Hindi nilulumot. Kung nakikita nyo, ito yung mga ibabaw, yan, puti yan, hindi yan nilulumot. Kaya sure ako na yan ay simento. Kasi ang semento ng Hapon ay hindi nilulumot. Kung napansin nyo, kasi yan ay class A na masa ng semento. Kapag class A na banding ng semento ay namamatay ang lumot kasi may chemical siya. At nilulumot lang ang semento kapag maraming halo na buhangin o lupa. Pero kung halos pure cement, mahirap lulumutin. Marami na akong nakitang mga bunker sa labas, yung war bunker na gawa sa purong semento, hindi nilulumot. Medyo itim lang ang kanyang kulay pero hindi kinakapitan ng lumot. Hindi rin siya nagka-crack kasi matibay nga ang pagkamasa. Kaya doon sa mga crack, doon yun tutubo yung mga yung mga lumot.
may makapitan kasi sila. Ngayon kung talagang matigas na klaseng simento, hindi mabubuhay ang lumot dyan. Ito, kung nakita nyo, isa lang ito mga katiats, pero noong 1995 nang madiskubre ko ito kasama ang kaibigan ko at aking ama noon, buhay pa. Ito yung isa sa tinuro niya na hindi ako naniwala. Pero nang makita ko ng pangalawang balik namin dyan, ay kung napansin nyo, level talaga yan. Yung mga concrete shape na yan, nagaganyan, ay level talaga yan. Nagaganyan yan sa ibabaw ng tubig. Kaya hindi mo masabing bato yan. Kasi kung bato, dapat iba-iba ang kanyang taas at iba-ibang hugis. Lahat yan ay parang lamesa. Flat na flat ang ano niyan, itong ibabaw. Makikita nyo naman mga katiyats. So, flat na flat talaga yan. Pwede kang tumungtong dyan at rectangular at maputi ang ibabaw niyan. Semento, kaya kahit malayo, maputi talaga siya. Ito noon, tatlo ito. Ito yung palatandaan ko sa unahan kasi niya, nandun yung yung na-recover ng iba na treasure site. Yung malalaking boulders na pinagpatong-patong. Sa unahan yan, mga 300 meters. Noon ito, tatlo ito nagaganyan, no? Nagtaka ko bakit nawala yung dalawa. Tatlo yan na halos magkadikit lang, tapos naka-align yan doon sa, nagturo yan doon sa yung recovered treasure doon sa unahan na na-recovered ng iba. Yun yung vlog ko nung isang buwan, nung nakarang buwan, na treasure site ng discovered treasure site ng father ko, na kami sanang mag-retrieve ng mga kaibigan ko, pero naunahan kami kasi ang tagal-tagal kong binalikan. Ngayon ito naman, kung hindi ko ito balikan sa taon na ito, ay siguradong nakita na itong video na ito ng taga roon. Ang dami kasing mangingisda dyan, kaya kung nakita nila ito, sigurado basag-basag yan, durug-durug yung mga simento dyan. Sarap balikan, no? Kasi malayo lang kasi ito talaga sa Surigao. Ito yung nasa isla at kailangan ng private na sasakyan. Pagdating doon, problema pa kasi kung high tide, hindi talaga yan makikita. Swerte nga ngayon, nung pagpunta namin dito, itong oras na ito ay very low tide, kaya lumilitaw sila. Ngayon kung tingnan nyo sa unahan, wala siyang kapariho. Kung bato yan, dapat may kapariho siya na hugis. Wala, lahat yan flat, rectangular. Kaya share ko lang ito sa inyo. Sa mga taga riyan, alam nyo ang isla na ito kasi kung taga riyan kayo, alam nyo yan, nakikita nyo yan. Palagi yan nyo dinadaanan yan kapag nangingisda kayo. At kung may time kayo, tingnan nyo rin, siyasatin nyo. At kapag may marka na mga litra o kung ano-anong marka na hindi nyo maintindihan, yan na yan. Hindi kasi nagbabaon ang hapon sa dagat. Kasi paano mo naman hukayin yung dagat? Yung ginagawa nila, gumagawa sila ng mga konkreto, nilalagay nila sa tabing dagat, dyan sa seashore, sa ganito. Ang unahan nito, mangrove. 300 meters away, mangrove na yan. At doon yung recovered treasure na pinagpatong-patong lang yung mga bato na malalaki. Ang treasure box ay nasa ilalim. Ito naman yung pangalawang tinatago nila. Grabe, no? Kahit sa dagat ay meron. Itong lugar kasi na ito,
noong unang panahon, wala talagang katao-tao ito. Ito na isla. Ngayon meron ng mga mangingisda. Kaya hindi na tayong malayang makapag diyan. Marami ng chismoso. Kapag biniyak natin yan, makikita tayo. Maganda diyan ay dapat gabi lang pupunta diyan, mabilisan. Pero mahirap to hanapin kung hindi kayo taga riyan. Sa lugar na ito maliligaw ka kasi ang daming maliliit na isla diyan. So yan mga katiyets, ang may bigay ko na tip sa inyo ay kapag nakakita kayo sa tabing dagat ng mga kwadrado at malapad na bato na hindi gaanong nilulumot at pantay-pantay sila, level yung ibabaw, ganyan. So kung ito yung dagat, yan ang ibabaw niyan ay pantay-pantay. Yan ang palatandaan na man-made yan. Nakaganyan kasi yan. At kung hindi yan pantay-pantay, ang ibabaw niya at ang hugis ay paiba-iba, katulad nito yan, paiba-iba ng hugis niya. So pwedeng nakaganyan, pwedeng mga bato lang yan. Pero kapag uniform, katulad nito, uniform yan, nagano lang kasi yan, pag top view nakaganyan, ang iba ay ibang posisyon nakaganyan. Pero sa side view tingnan, pantay talaga lahat yan, straight ang ibabaw, kaya very man-made. Isa pa hindi nilulumot, lalo na yung kanyang ibabaw. Okay, so yan lang aking may pakita sa inyo sa episode na ito, ang sikretong mga treasures na nilagay sa concrete na rectangular na kanilang itinago din sa mga katulad niyan, mga baybayin at tabing dagat. Hanggang sa muli mga katiyat, sa kayo magpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.